Masakit pagkaisipin at masakit tanggapin na ang realidad sa mundong ibabaw ay yung wala ka na at lumisang ka na sa mundong ibabaw, dun lang nila makikita ang halaga mo. Hindi ba't parati natin tinatanong sa isipan natin, bakit ganun ang mundong ating ginagalawan? Kaya naisipan kong ikumpara o ihambing siya sa bisita iglesia na ating nakagawian. Yan ang ating pag-uusapan dito sa My Journal in Motion sa Love Life Me, Myself and I dito sa Alexander YouTube channel. Madalas tanungin natin ang mundo kung bakit nga ganun ang ating nakasanayan, ganun ang realidad. Yung ma-appreciate ka lang nila pag wala ka na sa harapan nila o sa mundong ibabaw. Ganun na nga ang nakasanayan o yung talagang natural na nating sistema sa mundong ginagalawan. Yung pag wala ka na, tsaka kanila ma-appreciate. Diba? Underappreciated tayo pag nandito tayo, pero pag sumakabilang buhay ka na o pumanaw ka na sa mundong ibabaw, dun ka lang nila binibigyan ng pagpapahalaga. Diba? Ganon-ganon ang sistema ng mundo. Mapapamilya o mapakaibigan o mga taong kakilala natin, hindi ba't kay sakit isipin na kasama ka pa nila pero hindi ka nila pinapahalagahan. Ngunit pag wala ka na sa mundong ibabaw, doon nila ipinakikita yung halaga at pagmamahal nila sa atin. Ba't nga ganun ang sistema ng mundo, no? Tinatanong natin yun, pero minsan ganun din tayo sa ibang tao. Sana dasal ko, maiba ito ng pag-ibig sa ating mga puso, naway ipakita na natin ang ating pagmamahal habang tayo'y magkakasama pa. Naikumpara ko yan sa bisita iglesia dahil at naihantulad ko siya sa Panginoong Kristo dahil nung siya ay nandito pa at kasama pa natin siya na namumuhay sa mundong ibabaw, hindi natin pinahalagahan ang kanyang mga magagandang gawa at salitang minatawi para tayo ay magbago. Tulad ng Panginoong Kristo, namuhay siya sa mundong ibabaw para ipadama sa atin ang pagmamahal, ang importansya ng pagbabago, importansya ng pagmamalasakitan, at pag-unawa sa isa't isa, ngunit hindi natin siya pinakinggan. Hindi ba't ganun din tayo mga tao sa isa't isa na ipinakikita natin na binabalang bahala natin ng mga presensya ng isa't isa natin habang tayo nabubuhay. Pero pag dumating na yung panahon na sumakabilang buhay na, doon na natin pinakikita ang ating pagmamahal. Nakumpara ko lang naman siya sa Panginoong Kristo sa pagbibisita iglesia nating mga tao, dahil tayo mga tao ay hindi binibigyan ng importansya nung tayo nabubuhay pa. Pero pag nilisan na natin ang mundong ibabaw, nandun na nakikita nila yung halaga natin, nakikita na nila yung mga magaganda nating nagawa na hindi nila nakita nung tayo'y kapiling pa nila. Bakit ko siya nakumpara sa Panginoong Kristo sa pagkakasanayan natin bisita iglesia? Dahil tayo nga mga tao hindi nagmalasakitan sa mundong ito. Paano pa kaya nung Panginoong Kristo na tanging hangad niya ay magkaisa tayo, magmahalan at ipahayag ang kanyang salita at ang kanyang pagmamahal? Kaya yan ang aral na aking gustong iparating na habang tayo'y magkakapiling, ipadama na ang pagmamahal at importansya sa bawat isa. Kay sakit isipin, di ba? Ang naganap noon ay siyang nagaganap ngayon sa mundong ating ginagalawan. Ang hindi pagpapahalaga habang tayo'y magkakapiling pa. Pero pag wala na, hinahanap-hanap pa at pinipilit pa nating ibalik ang nakaraan. Pero huli na. Hindi na nga natin nabigyan ng pagpapahalaga ang Panginoon nung siya'y kapiling pa natin. Pinaratangan pa natin siyang isang sinungaling at pinako pa natin sa krus ng Kalbaryo doon sa kanyang pinagdaanan. Hindi ba't ganun din tayo noong kapiling pa natin ang ating Panginoong Kristo? Hindi natin binigyan ng pagpapahalaga ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagsasakripisyo at pagbibigay halimbawa ng mga magagandang aral sa mundong ito. At tandaan, gumagaang ang krus ng bawat isa kung tayo'y nagtutulungan at hindi nagpapakasakit para sa kapakanan ng iba. At syempre, hindi rin masama ang pagbubuhat ng mga santo sa prosesyon. Ang mahalaga,
huwag tayo maging pabigat sa ating kapwa. Tulad ng mga nararamdaman ng iba, nagpapakasakit natin at hindi rin naman masama ang pagdalo ng mga prosesyon. Bakit hindi natin samahan ang prosesyon ng buhay ng ating mga kaibigan o mismo sa ating mga mahal sa buhay na may pinagdaraanan o yung mga may kailangan sa atin, bigyan nating pansin. Tandaan, hindi naman masama ang bisita iglesia, pero bigyan nating pagpapahalaga habang tayo magkakapiling pa, tayo'y bumisita sa ating mga kapatid o mga kamag-anak, kaibigan na may kailangan at ng ating kalinga, katulad ng mga may sakit, yung mga nalulumbay, o yung may mga pinagdaraanan. Hindi ba't minsan nararamdaman nyo rin na hindi tayo nabibigyan ng pahalaga sa mundong ibabaw, o yung minsan yung mga kakilala natin, hindi natin sila nabisita hanggang sila'y pumanaw na. Yan ang mensahe ko ngayong mahal na araw, na huwag na nating hintayin pa na ang isang tao ay pumanaw. Katulad ng ating Panginoong Kristo na hindi natin nabigyan ng pagpapahalaga nung siya'y ating kapiling pa dito sa mundong ibabaw. Ipakita na natin sa bawat isa na tayo'y mahalaga at mahalin at aragain at unawain ang bawat isa habang tayo'y magkakapiling. At ang mahalaga, kahit anumang bigat ng krus na ating dinadala, huwag na tayong maging pabigat sa ibang tao o sa ating kapwa para sa kanilang pinagdaraanan. Ngayong mahal na araw, hangad ko na bawat isa sa atin ay makamtam ang pagmamahal na nararapat sa atin. Ganun din ng pagkupkup sa atin ng ating poong may kapal. O ayan, hanggat tayo magkakapiling pa, bigyan na natin ng halaga ang bawat isa. Kaya, ngayon pa lang, bigay na natin ang pagmamahal na nararapat sa isa't isa. O ayan, wala na naman akong yaman na maibibigay sa inyo, pero meron akong munting kaalaman na maishishare sa inyo para buhay natin kahit papaano ay gumaangga-anggaang. Thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel, and please share my video, and please like it. God bless!